Sa gitna ng isang mataong lungsod, may isang lumang bahay na matagal nang nakatayo sa isang makipot na eskinita. Maraming taon na ang nakalipas. Daan-daang tao ang dumaan dito, ngunit kakaunti lamang ang nakapansin sa mga bitak ng sementong dingding o sa mga tunog na tila galing sa ilalim ng sahig tuwing hating gabi. Hanggang sa dumating ang isang bagong pamilya. Sa kanilang mga mata, ang bahay na ito ay simbolo ng pag-asa, isang sariwang simula, isang tahanan na pinangarap sa kabila ng maraming sakripisyo. Ngunit hindi nagtagal, may isang bagay na kakaiba ang bumalot sa kanilang araw-araw. Isang amoy, mahina sa simula, halos hindi pinapansin. Pero habang lumilipas ang mga gabi, ito'y nagiging mas matindi, mas nakakakilabot, hanggang sa hindi na nila ito kayang balewalain. Ano nga ba ang tinatago ng bahay na ito? Isang simpleng misteryo ng kalikasan o isang sikreto na sadyang itinago sa pagitan ng mga ladrilyo at dingding? At dito nagsisimula ang ating kwento. Ang pamilya Ramirez, si Carlos, ang masipag na ama, si Luz, ang maasikasong ina, at ang kanilang munting anak na si Paulo, 4 na taong gulang, ay matagal nang nangarap ng sarili nilang tahanan. Sa loob ng halos 10 taon, tiniis nila ang pagsisiksikan sa inuupahang kwarto, nagtipid sa pagkain, at nag-ipon mula sa bawat piso ng kanilang sweldo. Kaya't noong wakas ay nabili nila ang maliit na bahay sa Quezon City para bang natupad ang isang pangarap. Hindi man malaki, hindi man moderno, ngunit para kina Carlos at Luz, bawat pader, bawat hagdang kahoy, bawat pinturang kumukupas ay tanda ng kanilang sakripisyo at pag-asa. Sa mga unang araw, puno ng kasiyahan ang kanilang bagong simula. Si Paulo ay madalas tumakbo sa maliit na bakuran, tumatawa ng malakas habang naglalaro ng simpleng laruang kahoy. Si Luz naman ay abala sa pagtatanim ng mga halaman sa veranda, mga halamang tila sumisimbolo ng bagong buhay. Tuwing dumarating si Carlos mula sa trabaho, sinalubong siya ng maligamgam na ilaw mula sa bintana at halakhak ng kanyang anak. Sa wakas, mayroon na silang lugar na tunay na matatawag na bahay. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng katahimikan at ng mga ngiti, may bagay na nakabaon sa dingding ng kanilang tahanan. Isang bagay na unti-unting sisira sa payapang simula ng kanilang pamilya. Isang umaga, habang naglilinis si Luz sa kusina, napansin niya ang isang kakaibang amoy. Mahina lamang ito sa simula, parang amoy ng basang kahoy o lumang tela na matagal nang nakatago. Akala niya'y galing lamang ito sa lababo, kaya't mabilis niyang nilinis at nagwisik ng sabon. Ngunit kinabukasan, muling bumalik ang amoy. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw at mas malapit sa pader. Nagtaka si Luz, ngunit pinili niyang huwag nang ikabahala. Ayaw niyang guluhin ang kasiyahan ng pamilya sa kanilang bagong simula. Pag-uwi ni Carlos mula sa trabaho, agad niyang naramdaman ang kakaibang amoy sa hangin. Amoy parang sunog na tela, sabi niya. Baka daga lang na namatay sa kisame, sagot ni Luz. Pilit na nagbibiro upang hindi matakot si Paulo na nakikinig sa kanilang usapan. Lumipas ang mga araw, ngunit ang amoy ay lalong tumitindi. Kapag gabi, ramdam nila ito mula sa kanilang kwarto. Kapag umaga, kumakapit ito sa mga damit na nakasampay. Kahit anong linis ni Luz, pag-scrub ng sahig, pag-spray ng air freshener, tila walang epekto. Dumating ang isang gabi na hindi makatulog si Paulo. Umiiyak siya, hawak ang ilong at sinasabing, "Ayaw ko dito, may amoy." Pinilit siyang patahanin ni Luz, ngunit sa puso niya nagsimulang sumibol ang takot. Minsan, habang mag-isa si Carlos sa kusina, tumigil siya sandali at nakinig. Sa katahimikan ng gabi, may naramdaman siyang parang mahina, halos hindi marinig na tunog mula sa dingding. Isang mahinang tok, tok,
na tila galing sa loob. Pinilit niyang iwaksi ang iniisip, baka guni-guni lang dala ng pagod. Pero habang pinagmamasdan ng pader na iyon, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Hindi nila alam, ang simpleng amoy na iyon ay magiging unang palatandaan ng isang lihim na matagal nang nakatago. At sa paglipas ng mga araw, unti-unti itong magbubunyag ng katotohanang mas nakakatakot kaysa sa kanilang inakala. Pagsapit ng Mayo, naging imposible na para sa pamilya Ramirez na balewalain ang kakaibang amoy. Kung dati mahina lamang at tila nagmumula sa isang sulok ng kusina, ngayon ay parang sumisingaw na ito mula sa bawat bahagi ng bahay. Sa bawat paggising nila sa umaga, naroon ito, nakakapit sa kumot, sa mga damit, at maging sa buhok nila. Si Luz, kahit ilang ulit maglaba, ay ramdam na ang kanilang mga kasuotan ay may bahid ng hindi maipaliwanag na lansa. Carlos, hindi na normal ito, sabi niya isang gabi habang hawak ang kanyang anak. Si Paulo ay umiiyak, tinatakpan ng ilong at paulit-ulit na sinasabi, "Ayaw ko dito, Mama. Ang baho. Nang gabing iyon, halos walang tulog ang pamilya." Tuwing sinusubukang ipikit ni Carlos ang kanyang mga mata, ang amoy ay tila dumidikit sa kanyang lalamunan, nagpapabigat sa bawat paghinga. Nagdesisyon siyang bumili ng mga pestisidyo at iba't ibang spray na panlinis. Nilinis niya ang bawat sulok ng bahay, hinila ang mga aparador, at pinatakan ng kemikal ang mga siwang ng dingding. Ngunit kahit anong gawin, ang amoy ay hindi lamang nananatili, lalo pa itong lumalakas. Hanggang isang madaling araw, nang ang lahat ay nakahiga, biglang napasigaw si Luz. Gising na gising siya, nanginginig, habang tinuturo ang pintuan ng banyo. "Carlos, mas matindi na doon. Ang amoy, galing sa loob ng dingding." Dali-daling tumayo si Carlos at lumapit. Doon niya naramdaman isang amoy na masangsang, mabigat, at tila ba sumisiksik sa kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng baho ng hayop o basurang naiwan. Ito'y amoy na parang mula sa isang bagay na matagal nang nakabaon. Isang amoy na halos sumasakal sa kanila. Sa labas ng bahay, tahimik ang gabi. Ngunit sa loob, ang pamilya Ramirez ay nakaramdam na para bang ang kanilang tahanan, ang kanilang pangarap ay unti-unting nagiging isang bangkungot. At sa kanilang mga isip, nagsimulang pumasok ang pinakakinatatakutang tanong. Mayroong bang nakatago sa likod ng mga pader na ito? Hindi na nakatiis si Carlos. Sa gitna ng kanilang desperasyon, nagpasya siyang kumuha ng isang manggagawa upang suriin ang dingding sa kusina. Dumating si Mang Ruben, isang veteranong karpintero sa barangay. Dala ang kanyang mga gamit, mabilis niyang sinipat ang pader. "Parang may diferensya nga rito," sabi niya, habang tinatapik ang sementong bahagi. May kakaibang tunog, parang hindi buo, parang may espasyong nakatago sa loob. Kumuha siya ng drill at sinimulan ang pagbabarena. Sa unay normal lang tunog, ngunit makalipas ang ilang segundo, biglang nag-iba. Ang dulo ng drill ay tila tumama sa isang bagay na hindi sementado, malambot ngunit mabigat. Tumigil si Mang Ruben at bago pa man makapagsalita, isang kakaibang tunog ang umalingaungaw, isang mapurol na thud. Kasunod nito, sumirit palabas ang amoy na mas masangsang pa kaysa sa lahat ng kanilang naranasan. Isang amoy na agad nagpawala ng kulay sa mukha ng lahat. "Huwag na natin ituloy, may kakaiba rito." Sigaw ng manggagawa, nanginginig ang boses. Ngunit si Carlos, dala ng kaba at galit, kinuha ang maso at ilang beses na hinampas ang pader. Unti-unting bumigay ang semento. At doon, sa gitna ng alikabok at pira-pirasong bato, may lumabas na bagay na nakabalot sa makapal na plastik. Nang mapunit ang gilid nito, lumitaw ang isang anyo, maputla, kulay berde, at tiyak na hindi na bagay na buhay.
Ang laman ng plastic ay walang iba, kundi bahagi ng katawan ng tao, matagal nang nakabaon at ngayoy muling lumilitaw. Napatili si Luz, agad na niyakap si Paolo at tumakbong palabas ng bahay na parang hinahabol ng multo. Si Mang Ruben ay namutla, halos mabitawan ang kanyang mga gamit. Si Carlos, bagamat nanginginig, ay hindi na nakagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa natuklasan, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumitaw sa maso. Sa gabing iyon, ang pangarap nilang tahanan ay tuluyang nagbago. Ang bahay na pinaghirapan nila ng halos 10 taon, ngayon ay naging eksena ng isang misteryong kakilakilabot. Makalipas ang ilang minuto matapos ang nakakakilabot na pagtuklas, halos nanginginig pa rin ang mga kamay ni Carlos habang hawak ang telepono. Sa boses na basag at puno ng takot, tinawagan niya ang mga awtoridad. May bangkay sa dingding ng bahay namin. Tulungan ninyo kami, mahina niyang sambit. Hindi pa lumilipas ang 20 minuto, dumating ang mga pulis at agad na nilagyan ng dilaw na tope ang buong paligid. Ang dating tahimik na eskinita ay biglang napuno ng mga sirena, liwanag mula sa mga flashlight at usisero na nagsisiksikan upang makita kung ano ang nangyayari. Si Luz, yakap-yakap pa rin si Paolo, ay pinapakalma ng mga kapitbahay. Ngunit kahit anong aliw ang ibigay sa kanya, nanginginig pa rin siya, paulit-ulit na sinasabi, "Dingding lang ang gusto kong ayusin. Bakit may tao roon?" Sa loob ng bahay, dahan-dahang hinango ng mga investigador ang bangkay mula sa hukay ng pader. Nababalot ito sa makapal na plastik at lumang tela, halos hindi na makilala dahil sa pagkabulok. Ang amoy ng kamatayan ay kumapit sa lahat ng nasa loob, pinilit na magtakip ng mask ang bawat isa. Ngunit hindi iyon sapat para maibsan ang bigat na dala ng eksena. Isang opisyal mula sa City Investigation Unit ang tumingin kay Carlos. "Ginoo, mula ngayon, ito ay ituturing na crime scene. Kailangan naming siyasatin ang buong bahay." Tahimik na tumango si Carlos. Wala nang masabi kundi ang mapaluhod at mapahawak sa ulo. Samantala, sa labas, mabilis na kumalat ang balita. May bangkay sa dingding, bulong ng mga kapitbahay. Ang mga taong nagtipon ay hindi mapigilang mangamba. Ilang buwan na pala silang dumadaan sa harap ng bahay na iyon. Hindi nila alam na may isang lihim na nakatago sa loob. At sa gabing iyon, ang tahanan ng pamilya Ramirez ay hindi na simpleng bahay, kundi isang lugar ng karumal-dumal na krimen. Isang bangkay na matagal nang nakabaon, isang misteryong kailangang tuklasin. Sino siya? Paano siya nakarating doon? At higit sa lahat, sino ang may kagagawan? Sa loob ng forensic examination room, maliwanag ang puting ilaw na sumisinag sa malamig na mesa kung saan inilatag ang bangkay. Nababalot ito sa lumang plastik at telang halos nagkapiraso-piraso na. Bawat pag-aangat ng tela ay may kasamang alon ng mabahong amoy na halos hindi kayanin ng mga nakapaligid. Tahimik ang mga investigador. Wala ni isa ang nagsasalita, para bang ang bigat ng katahimikan ay kasing tindi ng amoy ng kamatayan sa silid. Ang katawan ay halos hindi na makilala, wala nang malinaw na anyo ng mukha, wala nang alahas o gamit na maaring magsilbing pahiwatig. Ngunit sa pamamagitan ng ilang natirang bahagi ng buhok at buto, nagsimula ang forensic team na kumuha ng sample para sa DNA testing. Habang abala ang mga eksperto, isang opisyal ang nagbukas ng makapal na folder, listahan ng mga kaso ng mga nawawalang tao sa nakaraang taon. Daan-daan ang pangalan, larawan at detalye. Ngunit isa ang agad na tumutok sa kanilang atensyon. Angela Torres, 26 na taong gulang, isang accounting clerk. Nawawala mula pa noong Setyembre ng nakaraang taon. Wala ni isang kamag-anak na nagulat ng pagkawala niya.
Tanging isang kaibigan mula sa dormitoryo ang nagsabing hindi na siya muling bumalik sa kanyang silid. Mabilis na kinumpirma ang posibilidad. Kinuha ang sample ng buhok na iniwan ni Angela sa dormitoryo para ipares sa DNA ng bangkay. Mabigat ang bawat minuto habang hinihintay ang resulta. 1 oras, 2. Sa huli, lumabas ang konklusyon. 79.7% match. Tahimik ang buong silid. Walang makapagsalita hanggang sa isang investigador ang bumulong. Siya nga. Siya si Angela Torres, isang batang babae na nawala na parang walang nakapansin, walang naghahanap, walang nakakaalala. At ngayong muli siyang natagpuan, hindi na siya buhay, kundi isang bangkay na matagal nang ikinubli sa loob ng isang dingding. At doon, nagsimula ang mas malaking tanong. Sino ang may kagagawan? At bakit siya pinatahimik ng ganoon kalupit? Sa muling pagsisiyasat ng mga pulis, isang mahalagang detalye ang lumabas. Ang bahay na tinitirhan ngayon ng pamilya Ramirez ay dating pagmamay-ari ng isang babae, Señora Isabela Torres, ang tiyahin mismo ni Angela. Ibinenta niya ang bahay ilang buwan matapos mawala ang pamangkin. Isang transaksyon na mabilis at halos walang tanong na para bang gusto niyang tuluyang kalimutan ang lahat ng nangyari roon. Dinala si Señora Isabela sa presinto para makapanayam. Nakasuot siya ng manipis na bestida, nakalugay ang kanyang maputing buhok at sa unang tingin ay isa lamang siyang ordinaryong matandang babae. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may tila balihim na pinipilit itago. Senyora, alam ninyo ba kung sino ang huling nakakita kay Angela bago siya mawala? Tanong ng investigador. Tahimik muna siya bago sumagot sa malamig na tinig, hindi ko alam. Umalis siya noon, sabi niya may pupuntahan. Akala ko nagtrabaho na siya sa Maynila. Hindi na siya bumalik. Ngunit hindi nakalusot sa mga pulis ang kanyang kilos. Mabilis ang kanyang sagot, halos walang emosyon, at tila ba inihanda na niya ito matagal na. Mas lalo pang lumalim ang hinala nang lumabas ang testimonya ng isang matandang nagtitinda ng loto sa kanto. Ako mismo, nakita ko si Angela, madalas siyang pumupunta sa bahay ni Señora Isabela. Minsan pa nga, nakita ko silang nagtatalo. At pagkatapos noon, bigla na lang hindi ko na muling nakita si Angela. Isang simpleng pahayag, ngunit sapat para magbukas ng mas mabigat na tanong. Kung si Angela ay huling nakita sa bahay ng kanyang tiyahin, paano at bakit siya natagpuan sa loob ng dingding nito? Ang mga mata ng mga investigador ay nakatuon kay Señora Isabela at sa mga sumunod na oras, ang matandang babae ay hindi na basta isang saksi, kundi isa ng anino ng suspetsa. Pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa bangkay sa dingding, unti-unting napuno ng usapan at bulungan ang buong barangay. Ang dating tahimik na eskinita ay naging sentro ng kuryosidad at takot. Ano raw, pamangkin pala ni Señora Isabela yung nakuha? Bulong ng isang tindera ng gulay. Kung ganon, bakit hindi siya naghanap? Wala man lang report na nawawala, sagot ng isa pa habang nakasilip sa dilaw na police line. Habang dumarami ang mga usisero, mas dumarami rin ang kwento. Isang matandang lalaki ang lumapit sa mga investigador at nagkuwento. Naalala ko, noong Setyembre, ilang beses kong nakita si Angela na pumapasok sa bahay ni Isabela. Pero wala akong nakitang lumabas. Minsan pa nga, may narinig akong malakas na pagtatalo galing sa loob. Isa namang bata ang nagsabing, parang may naaamoy kaming kakaiba noon pa, pero akala namin basurang naiwan lang. Sa bawat patotoo, mas lalong tumitindi ang bigat ng hinala. Ang mga kapitbahay na dati walang pakialam, ngayoy tila lahat ay may kanya-kanyang alaalang nag-uugnay kay Angela at kay Señora Isabela. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
nanatili pa ring walang sapat na ebidensya para ituro siya bilang salarin. Ang lahat ay pawang mga bulong, mga obserbasyong hindi pa buo. At sa bawat bulong na iyon, mas lalo lamang lumalabo ang linya sa pagitan ng katotohanan at tsismis. Isa lang ang malinaw, ang gabing huling nakita si Angela, ang bahay ni Senyora Isabela, ang kanyang pinuntahan, at iyon na ang huling pagkakataong siya'y nakita ng buhay. Sa gitna ng patuloy na investigasyon, isang bagong pangalan ang lumutang mula sa mga dokumento at testimonya. Miguel Santos, ang dating kasintahan ni Angela. Isang binatang nasa late 20s, kilala sa kanilang barangay bilang mainitin ng ulo at minsan nang nasangkot sa mga away sa kanto. Ngunit higit pa roon, natuklasan ng mga pulis na siya'y dating empleyado ng isang kumpanyang konstruksyon na bigla na lamang nagsara matapos masangkot sa kasong katiwalian. At dito nagsimulang magdikit-dikit ang mga piraso ng palaisipan. Lumabas sa records ng telepono na ilang linggo bago mawala si Angela, maraming beses siyang tinatawagan ni Miguel. May mga mensahe ring burado, ngunit sa tulong ng forensic team, ilang fragments ng mga text ang nabawi. Huwag kang magsumbong. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Sa harap ng mga ebidensyang ito, agad na ipinatawag si Miguel. Sa interrogation room, nakaupo siya ng tikas-tikas, ngunit halatang naiilang. Hindi ko na siya nakita mula pa noong Hulyo, mariin niyang sagot. Matagal na kaming tapos, wala na akong pakialam sa kanya, ngunit hindi tumigil ang mga investigador. Ipinakita sa kanya ang mga log ng telepono, pati na ang CCTV footage kung saan ilang ulit siyang nakita malapit sa bahay ni Senyora Isabela sa mga huling linggo bago mawala si Angela. Biglang nag-iba ang kanyang anyo. Mula sa kumpiyansa, naging aligaga, pinagpawisan siya ng malamig, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang nakapulupot sa mesa. Kung wala nga siyang kinalaman, bakit ganon ang kanyang kilos? At sa puntong iyon, malinaw sa mga investigador, si Miguel Santos ay hindi basta isang ex-boyfriend. Siya ay maaaring susi sa tunay na dahilan kung bakit si Angela ay tuluyang nawala at natagpuan sa dingding ng isang bahay. Habang mas lalong sumisikip ang tanong sa paligid ni Miguel Santos, isang nakakagulat na detalye ang lumabas mula sa panibagong ebidensya. May alibi daw siya noong gabi ng pagkawala ni Angela. Ayon kay Miguel, nasa Baguio raw siya noon, nakatira sa isang maliit na hotel. At sa unang tingin, parang totoo nga dahil may resibo, may pangalan, at may tala sa logbook ng hotel. Ngunit nang masusing tingnan ng mga pulis ang CCTV sa hotel, may kakaibang napansin. Ang taong pumirma sa pangalan ni Miguel ay nakasuot ng sombrero at maskara, halos hindi maaninag ang mukha. Sa unang kamera, mahirap makilala, pero sa isa pang tagong kamera sa imbakan, malinaw na hindi si Miguel ang nakuhanan. Isang lalaking mas maliit, mas payat, na pilit ginagaya ang kilos niya. At ang pangalang lumitaw, Rogelio Cruz, ang pinsan ng dating asawa ni Senyora Isabela na dati nang nasangkot sa kasong panluloko at peke-pikeng dokumento. Nang makorner si Rogelio, agad siyang bumigay. "Ako'y inutusan lang," sabi niya habang nanginginig. "Binayaran ako para magkunwaring siya, para may patunay na wala siya sa Maynila. Wala akong alam sa pagkawala ng babae, isang simpleng kasinungalingan na muntik nang nakaligtas sa investigasyon." Ngunit ngayon, malinaw na ang alibi ni Miguel ay hindi totoo, kundi isang mapanlinlang na palabas. At kung may kapasidad siyang gumawa ng ganitong kasinungalingan, ano pa kaya ang kaya niyang itago? Ang tanong ngayon ay hindi lamang kung nasaan si Miguel noong gabing iyon, kundi ano ang ginawa niya bago siya nagpasimulang magtago sa likod ng kasinungalingan. Habang mas lumalalim ang investigasyon,
Muling sinuyod ng forensic team ang bawat sulok ng bahay. Sa isang bahagi ng kusina, sa ilalim ng lumang kahon at manipis na layer ng semento, natagpuan nila ang isang lumang cellphone. Basag ang screen, halos hindi na gumagana. Ngunit nang muling buhayin ng mga tekniko ang memory card, isang file ang tumambad. Isang video recording na halos 3 minuto ang haba. Sa video, makikita si Angela nakaupo sa mesa ng kusina, hawak ang kanyang cellphone na tila nakatagong nagre-record. Ang kanyang boses ay malinaw, ngunit may halong kaba. "Miguel, alam ko ang ginagawa mo. Alam ko kung saan nanggaling ang pera. Kung hindi ka titigil, magsusumbong ako." Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Miguel, halatang iritado. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng galit. "Angela, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi mo naiintindihan kung gaano kalalim ito. Gusto mo bang madamay?" Ngunit hindi natinag si Angela. "Hindi ako mananahimik. Kung kailangan, dadalhin ko ito sa korte." Sa huling ilang segundo ng video, biglang tumayo si Miguel, hawak ang isang mabigat na bagay na nasa gilid ng mesa. Narinig ang isang malakas na kalabog at biglang natapos ang recording. Tahimik ang buong silid ng investigasyon habang pinapanood ang video. Walang nagsalita, walang gumalaw. Sa wakas, bumulong ang isa sa mga opisyal. Hindi na ito simpleng kaso ng pagkawala. Ito ay pagtatakip at isang krimen na sinadyang itago. At sa sandaling iyon, malinaw na ang video ni Angela ay hindi lamang ebidensya. Ito ang kanyang huling tinig, isang paalala ng katotohanang pilit itinatago sa likod ng mga pader. Sa harap ng ebidensyang hindi na maitatanggi ang video ni Angela, dinala muli si Miguel sa interrogation room. Tahimik siya noong una, nakatungo, pilit na nagtatago sa likod ng kanyang malamig na anyo. Ngunit habang paulit-ulit na pinapalabas ang video sa mesa, unti-unti nang nabasag ang kanyang katahimikan. Ang dating matapang na lalaki ay biglang napayuko, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Hindi ko siya gustong saktan." Mahina niyang sambit, halos pabulong. Ngunit hindi tumigil ang mga investigador. Kung hindi mo gustong saktan, bakit siya natagpuan sa loob ng dingding? Bakit ka nagsinungaling? Bakit ka gumawa ng pekeng alibi? Napatakip si Miguel sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang segundo, bumuhos ang kanyang luha. "Hindi ko sinadya," sigaw niya. "Nag-away kami. Gusto lang niyang ilabas ang lahat ng sikreto ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kinuha ko ang bakal sa kusina at sa isang iglap, bumagsak siya." Nang gabing iyon, inilarawan niya ang bawat detalye. Ang pagkataranta matapos bumagsak si Angela, ang pagtakbo niya palabas, at ang pagbabalik kinabukasan upang itago ang bangkay. Pinili niyang ilibing ito sa loob ng dingding, pininturahan muli upang magmukhang bago, at pagkatapos ay hinayaan ang bahay na amagin at mabulok sa amoy ng kamatayan. "Akala ko matatapos na roon. Akala ko walang makakahanap," dagdag niya, nanginginig ang tinig. Tahimik ang buong silid. Walang investigador na agad na sumagot, sapagkat sa kabila ng kanyang pag-amin, mas malaki pa ring tanong ang bumabalot. Bakit siya pinili ni Miguel na patahimikin? Ano ang lihim na pinipilit itago ng kanyang krimen? At habang nakayuko si Miguel, umiiyak, malinaw na ang kanyang kasalanan ay hindi na matatakasan. Ngunit ang mas nakakatakot na tanong, siya ba ang tunay na utak ng lahat o may mas malalim pang anino sa likod ng krimen? Akala ng lahat natapos na ang investigasyon matapos ang pag-amin ni Miguel. Ngunit sa mga kamay ng task force, may hawak silang mga dokumentong mas nagbigay linaw at mas nagdulot ng kilabot. Si Miguel, bago pa man mawala si Angela, ay accountant sa isang kumpanyang konstruksyon na biglang nagsara matapos malubog sa kaso ng katiwalian at money laundering.
At doon nagsimulang mabuo ang larawan ng mas malalim na motibo. Ayon sa mga tala, si Miguel mismo ang nagmanipula ng mga financial records. Ang perang dapat ay para sa mga proyekto ng gobyerno ay iniliko at itinago sa mga pekeng kumpanya. At sino ang natuklasan niyang nakakaalam ng lahat? Walang iba kundi si Angela, ang dating kasintahan na minsang tumulong sa kanya sa mga papeles. Ngunit hindi na nahimik si Angela. Sa halip, nag-ipon siya ng ebidensya, mga resibo, kopya ng bank statements at ilang recordings. Isang hakbang pa lang bago niya tuluyang isiwalat ang lahat. At dito na muling pumasok ang pangalan ni Senyora Isabela. Natuklasan ng pulisya na ang bahay na pinaglibingan kay Angela ay binili mula sa perang dumaan sa mga dummy accounts na konektado sa kanya. Ibig sabihin, hindi lamang si Miguel ang sangkot, may mas matandang kamay na nakialam at tumulong magtago ng krimen. Sa huling pahayag ng isang forensic accountant, hindi lang ito kaso ng pagpatay. Ito'y pagtatakip sa isang mas malaking eskandalo, isang pagsasabwatan ng dugo at pera. Ang dingding na minsang inakala ng pamilya Ramirez na simpleng bahagi ng kanilang tahanan ay isa palang tahimik na testigo sa pag-ikot ng kasakiman, pagtataksil at takot. At sa mga dokumentong hawak ng task force, malinaw na si Angela ay hindi pinatay dahil lang sa away ng magkasintahan. Pinatahimik siya dahil hawak niya ang katotohanang maaaring magpagiba ng buong imperyo ng kasinungalingan. Sa huli, bumigay si Miguel sa bigat ng ebidensya. Ang kanyang pag-amin, ang video ni Angela, at ang mga dokumentong natuklasan ng task force ay sapat upang patunayan ang kanyang kasalanan. Ngunit nanatiling isang anino si Senyora Isabela, hindi man siya direktang pumatay. Malinaw na ang kanyang katahimikan at pagtulong ay bahagi ng mas malaking pagtatakip. At ang bahay na minsang pinangarap ng pamilya Ramirez ay tuluyang iniwan. Hindi na ito simpleng tahanan, ito ay naging libingan, isang pader na nagsilbing kabaong ng katotohanan sa loob ng halos 1 taon. Ngayon, nakatayo pa rin ang dingding na iyon, ngunit hindi na tulad ng dati. Para sa mga nakakita at nakarinig ng kwento, ito'y naging paalala na ang bawat ladrilyo ay maaaring may tinatagong lihim. At ang bawat pader ay maaaring maging saksi sa kasakiman, takot, at pagtataksil ng tao. Isang dingding na itinayo upang magtago, ngunit sa huli, siya rin ang nagbunyag ng lahat. At para kay Angela, ang biktimang matagal na nakalimutan, ang kanyang katahimikan ay nagsilbing sigaw na hindi kayang patahimikin ng sinumang kriminal. Dahil gaya ng sinabi ng isa sa mga investigador, walang kasalanang kayang itago magpakailanman. Darating at darating ang araw na kahit ang pinakamakapal na pader ay babagsak at ang katotohanan ay lalabas. At iyon ang iniwan ng kasong ito, isang dingding ng katotohanan na kahit nabahira ng dugo at kasinungalingan ay nagsilbing huling saksi sa hustisyang matagal na ipinagkait.